Record ng Lakers at injury report, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mukhang trade na lang talaga mga idol ang iniintay ng Lakers para mag-improve ang kanilang kupunan. Lalo at matapos ang 40 games ngayong season. Ay kaparehas lang last year ang kanilang record na merong 19 wins at 21 losses. Sa huli kasing 17 games ng Lakers ay 12 dito ay natalo sila. Hindi naman natin masasabing dahil ito sa injury ng kanilang superstars na sila LeBron at Davis kung bakit sila nag-e-struggle. Dahil ngayong season ay nakapaglaro naman si LeBron ng 36 out of 40 games. Habang si Anthony Davis ay meron namang 38 games ngayong season. Nakagaya nga ng sinabi ko sa last video mga idol ay struggle talaga ang Lakers both ends. Kaya kinakailangan talaga ng improvement sa kanilang kupunan. Na maaari nga silang gumawa ng mga trades gamit ang kanilang mga players at draft picks. Na kung matatandaan nga last season ay gumawa ang Lakers ng trade. Na dito nga ay nakuha nila si Rui Hachimura mula sa Washington Wizards. At nakuha din nila sila D'Angelo Russell, Malik Beasley at Jared Vanderbilt sa isang 3-team trade sa pagitan ng Utah Jazz at Minnesota Timberwolves. Na dahil nga dito nag-improve talaga ang roster ng Lakers. At hindi lang yan dahil nagawa nilang makapasok ng playoffs hanggang Western Conference Finals bago sila na-sweep ng Denver Nuggets ang kanilang kupunan. Na nasa 7 seed nga ang Lakers bago matapos ang regular season. Kaya asahan talaga natin nagagawa ang Lakers ng trade para mas lumakas ang kanilang kupunan. Samantalang bad news naman ito para sa Lakers. Dahil itong forward na si Cam Reddish ay mawawala daw ng ilang mga laro sa kanilang kupunan. At dahil nga ito sa left ni Soreness ayon yan sa report ni Dave McMenamin ng ESPN. Kaya ibig sabihin mga idol ay mawawala na naman ang Lakers ng isa sa kanilang mga best defender. Ang mga susunod pa naman na makakalaban ng Lakers ay ang mga kupunan ng OKC Thunder, Dallas Mavericks at Brooklyn Nets. Parehas nga ang mga kupunan na ito ng mga offensive teams. Kaya kailangan talaga ng Lakers na palakasin ang kanilang depensa at the same time ay ma-execute nila ng maayos ang kanilang mga play. Na ang isa pa kasing problema ng Lakers ay ang kakulangan nila ng mga sharpshooter. Kaya dito talaga nagkakaroon ng advantage ang kalaban ng Lakers. Dahil nagagawa nilang iwanan ang kanilang mga bantay kapag Lakers ang kalaban. Na para kasi sa kanila ay okay lang na mag-help defense sila sa may bandang paint area sa gitna. Lalo at hindi naman sharpshooter ang mga katulad ni Cam Reddish at Jared Vanderbilt. Na ngayong season nga ay may average lang itong si Cam Reddish na 6 points, 2 rebounds at 1 assist per game sa loob ng 33 games. Starter pa nga dito si Cam Reddish ng 26 out of 33 games. Kaya naman pagkakataon na ni Max Christie na mabigyan ng mahabang playing time. Lalo at isa itong athletic, may shooting, maaasahan din sa kanyang depensa at pagkuha ng mga rebounds. Kaya tingnan natin mga idol kung mabibigyan ba ng mahabang playing time itong si Max Christie laban sa OKC Thunder. Na baka si Rui Hachimura kasi ang ilagay ng Lakers bilang starter pamalit muna kay Cam Reddish. Na ang good news naman para sa Lakers ay probable na ang status ni LeBron laban sa OKC Thunder. Kaya asahan natin na maglalaro na ito. Habang questionable naman ang status ni Anthony Davis dahil sa ankle injury. Pero ganun pa man ay asahan pa rin natin na present ito versus OKC Thunder. Lalo at nasa below 500 na ang kanilang kupunan. At nasa pang-11 seed nga sila sa standing sa West na may record na 19 wins at 21 losses. Kaya kailangan talaga ng Lakers na maipanalo ang susunod nilang laro. Lalo at wala pa nga silang aasahan dito kay Gabe Vincent na may 8 weeks pang mawawala bago i-reevaluate. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Magawa kaya ng Lakers na manalo laban sa OKC Thunder? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.